Iko-convert na bilang Kadiwa store sa mga dating NFA rental o retail outlets. At ayon sa Department of Agriculture, ibebenta rin doon ang murang NFA rice. May unang balita si Bernadette Reyes. Puno pa rin ang maraming warehouse ng National Food Authority kahit pwede nang ibenta ang laman nito dahil sa dineklarang food security emergency. Sa mas murang 33 hanggang 35 pesos kada kilo na sana sila maibebenta. Pero 10,000 sako pa lang ang binibili ng iba't ibang local government agencies. Kaya inaayos na ng Department of Agriculture ang pagbebenta ng mga galing NFA warehouse sa mga dating accredited NFA retail outlets sa pamamagitan ng pag-convert sa kanila sa Kadiwa stores. Libo-libo po itong mga NFA accredited retailers nung pwede pa po sila magbenta. So maganda po itong chance o pagkakataon para po mapadali or mas madami pong maging avenue or maging stores na pwedeng i-avail yung ating mga rice programs. Ito yung halimbawa ng karatula ng isang NFA accredited retail outlet. Kung mapapansin nyo, inaalikabok at luma na dahil taong 2019 pa huling nakapagbenta ng NFA rice sa mga pamilihan. Mula kasi nang maipasa ang rice tarification law, naging buffer stocking na ang pangunahing papel ng NFA. Pwede naman kasi marami ring naghahanap pa na mababa. Dati nung may NFA stations dito sa Pasig Mega Market, marami pong pumipila. Ayon sa NFA, malaking tulong ito para mapaluwag ang mga bodega at patuloy na makapamili ng palay para magsilbing panibagong buffer stock ng bigas. Target na pagbentahin ng NFA rice ang dating retailers sa mga susunod na linggo. Ang target natin na makapag-release ng 500,000 bags in a month, siguro kahit kalahati nun marirelease natin. Pwede ring magbenta ang mga dating NFA retailer ng 29 pesos per kilong bigas para sa vulnerable sectors tulad ng 4Ps, senior citizens, PWDs at solo parents. Malaking tulong, ma'am. Maganda sana po yun. Para medyo bumaba lang ang bilihin. Ito ang unang balita, Bernadette Reyes para sa GMA Integrated News.